Nagsimula kay Lindy isang magandang 7 taong gulang na batang babae, isang nag-iisang anak na ipinanganak sa isang napakayamang pamilya. Mahal na mahal siya ng kanyang mga magulang at ibinibigay nila ang lahat ng kanilang makakaya. Pero may isang bagay na hindi nila lubos na nauunawaan tungkol sa kanilang anak na babae. Si Lindy ay may malalang emotional behavior disorder, isa na nagdudulot ng biglaang galit. Sa tuwing nasasaktan ang kanyang damdamin, sinasadya man o hindi sinasadya, iniinsulto, kinukutya, o minamaliit. Walang kontrol si Lindy sa kanyang reaksyon. Ang kanyang galit ay mabilis, marahas, at ganap na hindi mapigilan. Habang tumatagal, ang kanyang pag-uugali ay nagiging mas mapanganib, kaya napilitan ang kanyang mga magulang na humingi ng tulong sa mga propesyonal. Pagkatapos ng serye ng mga evaluasyon, na-diagnose ng isang psychiatrist na si Lindy ay may intermittent explosive disorder. Mula noon, isang hospital ng psychiatriko ang naging tahanan niya sa buong panahon ng kanyang paglaki. Bago magkaroon ng anumang epektibong paggamot, ang tanging solusyon ay ang paghihiwalay. Naniniwala ang mga doktor na ito ang pinakaligtas na opsyon para sa lahat ng nakapaligid sa kanya. Ngunit ang pag-iisa ay may di inaasahang epekto. Si Lindy ay nagiging mas mabilis at mas malakas kaysa sa mga normal na tao. Kapag napukaw ang kanyang emosyon, kaya niyang pumawala sa mga pagpipigil at marahas na atakihin ang sinumang nakikita niyang banta, kahit ang mga sinanay na medikal na kawani. Ang nagsisimula bilang isang nakakatakot na kondisyon ay kalaunan ay itinuturing na isang pambihirang talento. Ang kanyang abnormal na lakas at reflexes ay nakakuha ng atensyon ng militar, at si Lindy ay nirekrut at sinanay bilang isang sundalo. It didn't help. Sa kasamaang palad, walang naitutulong ang pagsasanay upang gamutin ang kanyang emosyonal na kawalang tatag. Sa katunayan, ang mga gamot na ginagamit sa therapy noong siya ay nagsasanay ay lalo lamang nagpapalala sa kanyang kondisyon. Nagbago ang lahat ng matuklasan ng isang doktor ang isang bagong pagsubok. Lumilikha siya ng isang aparato na idinisenyo upang sugpuin ang mga emosyonal na pag-agos. Ang sistema ay binubuo ng isang buton na konektado sa mga electrode na nakakabit sa katawan ni Lindy. Sa tuwing nagsisimulang mawalan ng kontrol ang kanyang emosyon, may pagpipilian si Lindy. Maaari niyang pindutin ang buton at pakalmeyan ang sarili, o maaari niyang hayaang mangibabaw ang galit. Ang aparatong ito ang tanging bagay na siyang kumokontrol sa kanya. Si Lindy ay naging isang 27 taong gulang na babae. Dahil determinado siyang mamuhay ng normal, pinilit niya ang sarili na makipag-dinner date sa isang lalaking nag-imbita sa kanya sa isang restaurant. Kinakabahan ngunit puno ng pag-asa. Sinusubukan niyang kontrolin ang kanyang pagkabalisa, nananalangin na sana'y hindi na matapos ang date na ito sa isa pang pagkabigo. Sa kaibuturan ng kanyang puso, pangarap niyang makahanap ng mapapangasawa at isang mapayapang kinabukasan. Sa restaurant, nilapitan ni Lindy ang isang lalaking nagngangalang Justin. Bago pa man makaupo, gumapang ang takot. Nag-aalala siyang baka muling sumiklab ang kanyang emosyon at sandaling naisip ang kanselahin ang kanilang date. Ngunit ang kalmado at magiliw na presensya ni Justin ay unti-unti siyang pinapakalma. Nagpasya siyang manatili, umupo at sinubukang mag-relax, kahit na naroon pa rin ang nakakailang na tensyon. Hindi nagtagal, lumapit ang isang waitress sa kanilang mesa na may nakakainis na ekspresyon. Sa tuwing o-order si Justin ng pagkain o inumin, prangka niyang sinasabi na hindi available ang lahat ng item. Ang paulit-ulit na mga pagpapaalis ay nagsisimulang magtulak sa emosyon ni Lindy patungo sa bingit. Humigpit ang kapit niya sa kutsilyong panghapunan, isang tahimik na senyales na ilang segundo na lang at mawawalan na siya ng kontrol. Sa huling sandali, muling nabalik sa realidad si Lindy. Kumilos batay sa kanyang likas na ugali, pinindot niya ang buton. Napigilan ang pag-aalsa ng galit, at hindi namamalayang nakaligtas ang waitress sa isang nakamamatay na kinalabasan. Sa loob ng banyo, balak sana ni Lindy na pakalmeyan ang sarili at bawasan ang tensyon, ngunit sa halip, mahina niyang narinig ang boses ng isang babae. Lumalabas na ito pala ang parehong waitress kanina, na nakikipagtsismisan sa telepono sa isang kaibigan at kinutya ang kakaibang dinner date ng dalawang customer, sina Lindy at Justin. Nang marinig iyon, agad na sinubukan ni Lindy na pigilan ang kanyang emosyon at pinindot ang buton para pigilan ang pag-agos ng galit. Ngunit sa hindi niya maintindihang dahilan, biglang hindi tumugon ang aparato. Dahil walang pumipigil sa kanya, tuluyan ang nawalan ng kontrol si Lindy. Sumabog ang galit at marahas niyang inatake ang waitress nang walang tigil. Masyado nang lumala ang sitwasyon. Napilitan si Lindy na umalis ng restaurant at umuwi nang hindi sinasabi kay Justin ang kahit ano. Kinabukasan, dumiretso si Lindy sa doktor na gumawa ng aparato, si Dr. Munchin, hiniling niya sa kanya na ipaayos ito, ipinaliwanag na nasira ito noong nakaraang gabi at humantong sa malubhang pagkakasugat ng isang tao. Matapos suriin ang aparato, ipinaliwanag ni Dr. Munchin na walang mekanikal na problema dito. Sa halip, ang matinding emosyonal na pag-agos ni Lindy ay nanag sa sistema, na pumihil sa pag-aktibo ng electrical shock at naging sanhi ng pagkasira ng buton. Para maiwasang mangyari itong muli,
At ubili na tinaasan ni Dr. Munchin ang boltahin ng aparato. Kasabay nito, binalaan niya si Lindy na huwag masyadong umasa dito. Ipinaalala niya sa kanya na ang aparato ay pansamantalang solusyon lamang at ang tunay na paggaling ay maaari lamang magmula sa pagkatutong bumuo ng mga emosyonal na koneksyon sa natural na paraan. Nang gabing iyon, nagkita muli si Lindy at Justin sa ibang lugar. Humingi siya ng paumanhin sa pagtakas niya noong nakaraang gabi at ipinaliwanag na hindi siya panatag noong mga oras na iyon. Magdamag silang nag-uusap, unti-unting nagiging bukas ang loob nila sa isa't isa. Ibinahagi ni Justin na nagtatrabaho siya bilang isang accountant sa isang kilalang kumpanya, habang ibinahagi naman ni Lindy na kasalukuyan siyang naghahanap ng bagong trabaho at may hilig siya sa photography. Sa hindi niya lubos na maipaliwanag na dahilan, hindi inaasahang komportable si Lindy sa piling ni Justin. Pinakalma siya ng mga salita nito, pinapawi ang mga emosyong hindi niya talaga naintindihan noon. Sa unang pagkakataon sa buhay niya, napagtanto ni Lindy na umiibig na siya. Ang tindi ng kanilang koneksyon ay nagtulak sa kanila sa apartment ni Lindy kung saan ang bug zone ng emosyon ay panandaliang nagtulak sa kanya na halos mawala ng kontrol. Biglang bumalik sa dati si Lindy at humiwalay sa kanya. Ayaw niyang masaktan si Justin. Alam niyang ang pagkawala ng kontrol ay maaaring maglagay sa panganib ng buhay nito. Pero hindi nagpakita ng takot o pag-aalala si Justin. Nang gabing iyon, nanatili silang magkasama. Sa unang pagkakataon ay nagkaroon sila ng sandali ng pagiging malapit na tila tunay at ligtas para kay Lindy. Kinabukasan, nagising si Lindy at nakita si Justin sa tabi niya sa kama. Paglingon niya, napagtanto niyang kararating lang nito pagkatapos bumili ng almusal para sa kanya. Laking gulat niya nang ang lalaking nakabihag na ng kanyang puso ay nagbigay sa kanya ng isang espesyal na regalo, isang DSLR camera. Inimbitahan din ni Justin si Lindy na maghapunan sa apartment nito ng gabing iyon, nangakong magluluto ng pinakamasarap na pagkain na kanilang pagsasamahan. Habang papalubog ang araw, maingat na naghahanda si Lindy, nagbibihis at hinihintay ang pagdating ni Justin at sunduin siya. Lumilipas ang panahon, ngunit hindi siya kailanman nagpapakita. Walang mensahe, walang tawag, kahit maikling update wala. Unti-unting nangingibabaw ang pagkabalisa hanggang sa tuluyang nagkalakas loob si Lindy na tawagan ito. Ang narinig niya sa kabilang linya ay lubos na ikinagulat niya. Sa halip na si Justin, isang detective ang sumagot sa tawag. Pagdating ni Lindy sa istasyon ng pulisya, ipinaalam sa kanya ng dalawang detective na nagngangalang Vicar at Nevin na natagpuang patay si Justin sa loob ng isang basurahan na binaril ng 2 beses sa ulo. Dahil ayaw maniwala agad, nagmakaawa si Lindy kay Detective Vicar na hayaan siyang makita ang bangkay ni Justin, ngunit ayon sa pamamaraan ng pulisya, tanging mga miyembro ng pamilya lamang ang nagpapahintulot sa pagkilala sa biktima. Labis na naapektuhan si Lindy sa biglaan at misteryosong pagkamatay ni Justin. Gumuho ang mundo niya nang mapilitan siyang tanggapin na ang lalaking nagbigay liwanag sa buhay niya ay tunay nang wala. Mula sa sandaling iyon, si Lindy ay nalulunod sa matinding depresyon. Biglang nawala ng kontrol ang kanyang emosyon. At nagwala siya, sinisisi si Dr. Munchin sa lahat ng nangyari. Dahil sa takot na baka saktan niya ang sarili, walang nagawa si Munchin kundi ang patahimikin siya. Nang magkamalay si Lindy, ipinaliwanag niya ang lahat at nilinaw ang isang bagay. Plano niyang hanapin ang taong responsable sa pagkamatay ni Justin anuman ang mangyari. Kahit mariin itong ipinagbawal ni Dr. Munchin, itinuloy pa rin ni Lindy ang kanyang plano. Nagayos siya ng isang pagpupulong kasama sina Vickers at Nibban. Nagkunwaring may mahalagang impormasyon siyang ibabahagi. Sa totoo lang, ginagamit niya ang pulong para paalisin sila sa opisina. Doon ay palihim na pumasok si Lindy sa bodega ng ebidensya at kinuha ang telepono at identification card ni Justin. Gamit ang ID nito, madali niyang natunton ang address ng bahay nito. Nakapasok siya dala ang isang electronic keycard na matatagpuan sa pitakan nito at nagsimulang maghanap ng mga pahiwatig sa apartment. Ang pagkawala ng ebidensya ay mabilis na naging dahilan upang si Lindy ay maging isang wanted na suspect na inakusahan ng pakikialam sa isang aktibong investigasyon ng pulisya. Biglang lumitaw si Detective Nan at tinangka siyang arestuhin. Walang pag-aalinlang ang lumaban si Lindy at tumakas sakay ng kotse sa napakabilis na bilis. Tumataas ang kanyang adrenaline habang tumatakbo siya sa mga kalye, itinutulak si Vickers hanggang sa limitasyon nito. Ang habulan ay nagdapos sa isang matindi at marahas na banggaan. Kinabukasan, hinanap ni Lindy ang isang dalagang bihasa sa paghak sa tulong ng 3 empleyado sa isang tindahan ng elektroniko. Hiniling niya sa hacker na bawiin ang anumang natitirang data mula sa telepono ni Justin. Matapos itong suriin, natuklasan ng hacker na karamihan sa data ay nabura na. Gayunpaman, isang mahalagang detalye ang nananatili. May 7 kamakailang talaan ng mga tawag na pawang nagmula sa mga lokasyon sa sentro ng lungsod. Isa sa mga tawag na iyon ay humahantong sa isang pangalan. Si Barry Kaspersky, isang lubhang mapanganib na negosyante ng armas at ang may-ari ng isang underground fighting arena. Gamit ang impormasyong iyon, agad na tumungo si Lindy sa isang underground boxing arena kung saan 2 boksingero ang nakasalo sa isang brutal na laban. Walang pag-aalinlangan, sinugod niya ang karamihan at pinatigil ang away.
Hindi pinansin ang panganib sa paligid. Matapang na hinarap ni Lindy si Barry, hinihingi ang mga kasagutan tungkol sa pagkamatay ni Justin. Nabigla sa bigla ang paglitaw nito, tumanggi si Barry na makipagtulungan sa una, ngunit pagkaraan ng ilang sandali, nakipagkasundo siya. Nangako siyang ibibigay ang impormasyong kailangan niya sa isang kondisyon. Kailangan munang talunin ni Lindy ang kanyang tatlong pinakamahuhusay na mandirigma. Walang takot o pag-aatubili, tinanggap ni Lindy ang hamon. Isa-isa, brutal niyang pinabagsak ang tatlong mandirigma at iniwan silang patay. Bilang tapat sa kanyang salita, inalok siya ni Barry na isama siya upang makilala ang taong responsable sa pagpatay kay Justin. Pero sa loob ng kotse, nagiging malinaw na si Barry ay nagsisinungaling lang pala. Biglang may isang lalaki na bumunot ng baril at itinutok ito diretso sa ulo ni Lindy. Agad na nag-react si Lindy. Nadaig niya ang salarin at nagawang pigilan si Barry. Desperado at takot na takot, nagmakaawa si Barry, umaasang hindi siya gagawa ng electric shock ni Lindy. Kahit na ganoon, patuloy pa rin niyang itinatago ang katotohanan. Sa galit na galit, sa wakas ay ginulat ni Lindy si Barry hanggang sa halos wala na itong buhay. Saka lang niya malalaman ang pangalan sa likod ng lahat ng ito. Si Gareth Fiesel, ang amo ni Barry, at ang lalaking nagutos sa pagpatay kay Justin. Determinadong makaalam pa, agad na binisita ni Lindy si Detective Vickers na nagpapagaling sa ospital. Tinanong niya kung sino talaga si Gareth Fiesel at kung saan ito matatagpuan. Ipinaliwanag ni Vickers na si Gareth ay isang lubhang mapanganib na figure ng mafia. Isang taong napakalakas kaya walang sino man ang nangahas na harapin siya. Maging ang mga ahensyang federal tulad ng FBI at CIA ay tumatangging masangkot sa mga kasong may kaugnayan sa kanya. Nang gabing iyon, dumiretso si Lindy sa gusali ng korporasyon ni Gareth. Pinapasok siya ni Gustavo, isa sa mga pinagkakatiwalaang tauhan ni Gareth. At sinabing isasama siya nito para makipagkita sa kanyang amo. Ngunit habang nasa loob sila ng elevator, biglang inatake si Lindy at nawalan ng malay. Paggising ni Lindy, nakatali na ang sarili niya. Lahat ng mga aparatong dating pumipigil sa kanyang galit ay natanggal na sa kanyang katawan. Kalaunan, habang inihahatid palayo ng isang pinagkakatiwalaang driver, nagsimulang manginig si Lindy. Kung wala ang kanyang vest, parang hindi matatag at mapanganib ang kanyang katawan. Hiniling niya na pakawalan siya sa gitna ng kalsada, ngunit tumanggi ang driver. Biglang tumaas ang adrenaline niya at nawalan siya ng kontrol, inatake ang driver at nagdulot ng banggaan. Samantala, bumalik si Dr. Munchin sa kanyang klinika at natigilan ng makitang nasa kritikal na kondisyon si Lindy. Walang nakakaalam kung paano siya nakarating doon, ngunit malinaw na kailangan niya ng agarang tulong. Hiniling ni Lindy kay Dr. Munchin na pahiramin siya ng extrang vest. Kinabukasan, isinuot ni Lindy ang backup vest at bumalik sa kanyang apartment. Halos agad-agad, naramdaman niyang may mali sa pinto. Nagpasya siyang pumasok sa bintana at natuklasan na ang apartment ay nilagyan ng mga cable na parang bitag. Mabilis na nag-isip si Lindy, kaya gumawa siya ng sarili niyang counter trap, inilagay ito sa loob ng microwave at binuksan ang gas stove. Matapos paganahin ang microwave at kalan para magdulot ng pagsabog, nakatakas si Lindy at tumalon sa isang kotse na pagmamayari ni Vickers, na tila pinagmamasdan siya mula sa malayo. Ilang sandali pa, sumabog ng malakas ang apartment na nagpapatunay na tama ang kanyang mga hinala. Habang papalubog ang araw, ginawa ni Lindy ang susunod niyang hakbang. Sinubukan niyang pumasok sa gusali ni Gareth sa pamamagitan ng pag-akyat sa labas, itinutulak ang sarili pataas sa kabila ng panganib. Nang malapit na siyang makarating sa tuktok, bigla siyang hinarap at tinutukan ng baril. Nahuli si Lindy at dinala sa loob upang magkita-kita sila ni Gareth Fiesel ng harapan. Doon hayagang inamin ni Gareth na siya ang pumatay kay Justin. Ang katotohanan ang nagpasiklab ng galit ni Lindy, ngunit bago pa siya makapag-react, siya ay tinamaan at nawalan ng malay. Hindi nagtagal, unti-unting nagising si Lindy. Halos wala pa rin siyang malay, sa kanya lang namalayan na nakatali pala ang mga kamay niya sa isang upuan. Sa pilitang inaalis ng makina ang kanyang dugo, na nagdudulot ng matinding sakit at iniiwan siyang ganap na mahina. Ang hindi maintindihan nila ay ang galit mismo ang pinakamapanganib na sandata ni Lindy. Sa isang biglaang pagdagsa, kumawala siya at pinakawalan ang kanyang galit, pinatay ang bawat isa sa mga tauhan ni Gareth na nasa kanyang landas. Pagkatapos ay naglakad siya patungo sa pribadong silid ni Gareth, binuksan ang nakakandadong pinto gamit ang putol na daliri ni Gustavo. Inaasahan ang huling sagupaan. Pumasok si Lindy, ngunit isang nakakagulat na tanawin ang kanyang nakita. Patay na si Gareth. Bago pa niya maintindihan ang ibig sabihin nito, isang mas matinding pagtataksil ang bumubunyag. Buhay si Justin, nabunyag na isa siyang agent ng CIA na matagal ng undercover. Minamanipula na ni Justin si Lindy mula pa sa simula gamit ang mga kakayahan nito para paksain si Gareth. Siya rin ang palihim na nagpondo sa pananaliksik ni Dr. Munchin at sa paglikha ng control vest. Ang pagtataksil ang nagtulak kay Lindy na higaitan ang galit. Sumugod siya paarap, handang patayin si Justin. Pero bago pa siya makaatake,
Pinindot ni Justin ang isang control button, na agad na nagpabagsak kay Lindy sa lupa, nawalan ng lakas. Nasisiyahan siya sa pagdurusan nito, at paulit-ulit na pinapagana ang aparato para pahirapan ito. Habang patuloy na kinukutsa siya ni Justin, parang may mga alon ng kuryenteng dumaloy sa katawan ni Lindy. Ang labis na karga ay nagiging sanhi ng pagkasira ng control device. Sa isang iglap, nagawa ni Lindy na ihagis ang isang bag na naglalaman ng bombang inihanda niya kanina. Agad na ikinamatay ni Justin ang pagsabog. Nang tuluyang wala na si Justin, nagmadaling hinarap ni Lindy si Dr. Munchin dahil sa pagtataksil sa kanyang tiwala. Ngunit nang akmang kikilos na sana siya, pumagit na ang mga sasakyan at ang kasama nito, binaril si Lindy sa binti para pigilan siya. Si Dr. Munchin ay inaresto agad. Kinasuhan ng mga ilegal na gawain at napilitang harapin ang mga bunga ng kanyang mga ginawa. Maya-maya, sa ospital, tinanong ng mga detective na sina Vakars at Nancy Lindy. Sa huli, pinili nilang protektahan siya mula sa pag-uusig. Total, dahil kay Lindy, si Gareth Fiesel, ang mafia boss na matagal nang hindi mahahawakan ng batas, ay tuluyang nabura sa mundo. Dito nagtatapos ang kwento. Salamat sa panonood kaibigan.